Nakiusap yung mga bata ay sumama kay Ate Ruby. Okay. Ano? Yung mga mabubait na bata, yung mga mabubait na bata ay sumama kay Ate Ruby. Yung mga mas mabait na bata, maiwan dito kasi makikinig sila. Hindi sila mang-iingay. Hindi sila mag-istorbo, hindi Hello, pambili ng ice cream sa nanay. May mga bata ba dyan? Mga bata, makinig kayo mabuti. Bawal ang takbo ng takbo sa gitna para hindi na-istorbo yung message natin. Okay. Okay na ba kayo? Nandiyan na ba kayo? Gising ba yung katabi nyo? Okay, tingnan nyo yung katabi nyo. Nakangiti ba katabi nyo? Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang nakasimangot dito. Kasi papangit ka. Okay. Ipapray natin yung yung upuan ng mga bakante ngayon na by next Sunday ay kung ikaw ang nakaupo dyan at walang laman yung katabi mo, sabihin mo sa Panginoon sa next Sunday, magsasama ako katabi ko na uupo dito. Amen ba? Pwede ba yun? Pwede ba natin gawin? Okay, yumuko tayo sandali. Okay. Yung mga bakanting upuan na nandyan, nasa gilid mo man, nasa harap mo man, nasa likod mo man, pag-pray natin. Amen ba? Okay, sabihin natin sa Panginoon, sa next Sunday, ito pong bangkong nakabakante, ay magsasama ako para maupuan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat. Salamat. Balik lang tayo sa message natin last Sunday bago tayo pumunta sa message natin ngayon. Yung message natin last Sunday, asan ang operator dyan? Nawala na yung operator? Asan na ba? Okay. Okay, ang message natin last Sunday is where na you, dito na me. Okay, where na you, dito na me. Kasi maraming nawawala. May nagtatanong, nasaan ka na, Elisa? Nawawala. Maraming Elisa nawawala. Hinahanap hanggang ngayon. So maraming Christian na nawawala. Nasaan ka na, Christian? Nasaan ka na, disciple? Nandito na ako. May problema ako. May pangangailangan ako. Marami akong gustong itanong. Marami akong gustong sabihin. Kasi baka hindi ko na makaya. Mabaliw ako. Sabi nung where are you? Amen. Amen o ba doon? Siya mahalaga maintindihan natin yun na marami naghahanap na tao, maraming uhaw na tao. Even ang Panginoon na nagsabi sa Matthew chapter 9 verse 35 to 38, noong ang Panginoon Jesus naglalakad, nagpagaling na maraming sakit, tapos nakita niya napakaraming tao, sabi doon, yung mga tao, lito, ligaw, lupaypay. Nakita ng Panginoon, yung mga tao, na lito, ligaw, at lupaypay. Sabi ng Panginoon, napakaraming aanihin, kulang ang manggagawa. Ang sabi na ni Lord, where are you? Sabi mo sa katabi mo, where are you? Marami. And then John chapter 4 verse 35, ang sabi ng Panginoon, sinasabi niyo, 4 na buwan na lang, aanihan na, pero tumingin kayo sa bukid, panahon na. Sabi niya, handa nang anihin. So, hindi yung problema yung mga tao. Ang problema, disciple. Ang problema, yung mga nawawala, nasaan ka na? Disciple. Sabi ng mga tao, dito na mi. Amen ba? Sabi sa Matthew chapter, tingnan natin. Matthew chapter
5:14 and 16. Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan, hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Okay. Verse 15. Then nasabi niya, wala nagsisindi ng ilaw at naglalagay dito sa ilalim ng takalan, sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan, upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Verse 16. Then sabi niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatin ang inyong amang nasa langit. So sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Bakit? Ang mundo natin ngayon ay nasa kadiliman. Ang mundo natin ngayon ay punong-puno ng tinatawag na kasalanan. Ang kadiliman na binabanggit doon ay walang iba kundi ang kasalanan na naghahari sa buhay ng maraming tao, na ang author ay walang iba kundi si Satanas. Hello? Yung kaguluhan ng pamilya, yung karamdaman, yung problema, yung pagkaalipin sa kasalanan, ang tawag dyan ay kadiliman. So, ang mundo natin ay nasa kadiliman at ang Diyos ay pumili ng mga tao mula sa 92 million. 92 milyong tao sa Pilipinas, kapatid. Isa ka sa pinili ng Diyos para maging ilaw. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ilaw ka. Sabi ng Panginoon, dahil ilaw ka, ang sabi dyan, sabi ng Panginoon sa verse 16, gayon din naman, sabi ng Panginoon, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Ibig sabihin tayo, maging ilaw. Amen ba? Hello? Amen. Ibig sabihin ng ilaw, nagniningning ka sa kanila. Meron silang nakikitang bagay na wala sa kanila. Parang si Nicodemo. Si Nicodemo, nung nakita niya ang Panginoong Jesucristo na nagpapagaling, gumagawa ng himala, si Nicodemo na napakatalinong tao, si Nicodemo na leader ng reliyon, si Nicodemo na mayamang tao, at alam ang batas ni Moises, alam ang salita ng Diyos sa lumang tipan, pero ang sabi niya, hindi ko kayang gawin yon kasi wala sa akin ang Diyos. Ang alam lang ni Nicodemo, alam niya yung salita ng Panginoon, pero hindi siya nanininig sa maraming tao. Hello? Marami mga Kristiyano, alam ang salita, alam ang Bible, ang tagal-tagal na sa pananampalataya, pinag-aaralan ng Biblia, pero pinag-aaralan ng Biblia para lang magkaroon ng information sa ulo, pero hindi para mabago buhay. Amen mo ba? Naintindihan niyo po ba? So yung pagiging ilaw, dapat maging kakaiba tayo na pagpunta natin sa eskwela, kung ikaw man ay estudyante, iba ka doon sa mga estudyante. Ano, mga estudyante ngayon, especially high school, mga yan mga adventurous yung mga high school ngayon Maraming pinag-aaralan. Maraming gustong diskubrihin. Especially yung mga babae at mga lalaki. Minsan gumagawa ng grupo yan. Sama ng mga walang boyfriend. So, nagsasama-sama yan, nagkakaroon pa ng tatak. At meron silang covenant, huwag tayong magbo-boyfriend. Hello? Doon nakapokus yung mga lalaki naman, sumasama, bumubuo ng fraternity. Ang pangalan ng kanilang fraternity ay ang paglalakbay ni Buitikap. Yun ang fraternity nila. Ang fraternity nila, ang pangalan ng fraternity natin, Boy Pickup. Boy Pickup. Alam niyo ba yun? Yung Boy Pickup? Alam niyo ba yun? Yung nagsasalita na globe ka ba? Bakit? Pateks nga. Kasi yung mga pick-up line parang ganito, yung mga pick-up line ganito uso-uso ngayon yun Para lima pick-up line pasensya yung salita ito. Tayo ka ba? Tayo ka ba? Bakit? Kasi mahirap kang paglaruan. Yun ang mga uso-uso ngayon.
Yung mga kabataan bumubuo ng grupo. At minsan napapariwara kapag ang mga kabataan ito, lalo na yung mga fraternity, may nakursunodaan, paglabas ng school, binubugbog.